Ganyan yung mukha mo. Ba't ang pangit? Ayos kasi ako sa wala eh. Wala akong maintindihan. Ayos ako sa wala. Ganyan. 11% na lang. Ano? Ice. So, special day sa ating lahat, lalo na sa mga kapatiran natin na magpapabuti ko. 14 sila, dapat 15. Yung isang sa Boracay. Ayaw sa Tanay. Hindi, sipol po, sakto lang. Sipol. Dapat itong mga kapatid natin na magpapabuti ko, kaya natutuwa tayo sa kanilang pagtatalaga ng kanilang buhay para mag-ikot kayo sa church. Okay, matalangin tayo. Ginawan sa mga pag-iisip sa pinulog ng ating tayo o dapat ang pag-pustin ang mga nagdadito ka lang sarili pinangalag sa mga tuloy ka ng mga puso sa pagtanggap ng pag-pustin pinangalod na sa paghaling ito pinangalod ka naman sa gawain ito tuloy ng iyong mga spiritual sa pangalan ng Jesus Cristo. Okay, mawit tayo ng ilang kapirasong kanta. Joyful po, Pastor. Sige po, kantahin po natin ng kinanta po natin kanina. Salamat. Sige po. With energy. Repeat. Kasi na yun. Andito po kami! Okay! Okay, 1, 2, 3, go! Aking mamasdan, dalawakan, hindi ko maunawaan. Ayun dahilan, kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Nandito ang mga bata ko. bigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ay katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kita, ako ay may nalapit. Ikaw ay susang, ako sa liga. Hindi mo ko kababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ang susunod po ay ating pong mapapakinggan yung kanilang mixing patuto kung paano nakilala si Lord. Okay? Wala kay Catherine. Share ko lang po. Since yung family ko, nung makita mo sa church, ang sabi ko lang, so, tungkol sa pagkapapakita ko sa sasabi ko na yung I am a flawed individual, so may times na malakas yung paniniwala ko and sometimes, nagda-doubt ako and may like, amin. So yung understanding the self, kasi I have a subject na they introduce us to various religions,
primarily, tumutak sa akin yung tao. Sabay pa nila. It talks about balances and parang pumasok ko sa isip ko na what if yung life natin is parang balanse na lang lahat, what if wala nang kailangan mag-serve, pantay-pantay yung mga tao. And so, hindi naman sana nagpakaano ako. So, anyways, let's just say na parang na-waiver yung faith ko. Ako, sa akin na. But, ayun, salamat sa Diyos kasi parang may kumatok sa ramdamin ko. One time, isa lang ako sa bahay. Nabigla ko na naalala yung mga magagandang ginawa sa akin ni Lord. Mga challenges na tinulungan niya ako mag-grow. Umangat siya yung umangat sa akin sa success and I feel very guilty kasi dahil lang ba dito sa perception ko, madali ba ako mag-ibig? Nakalimutan ko na pala ng mga ginawa niya sa akin kabutihan. Ay, sana po yung baptism na maging tatak sa amin na pagkasimula sa amin na pagiging ko sa Panginoon. Even if hindi kami ganun perfecto, hindi mo pinakama nito. Yung sabi lang namin yung sa heart namin is that pure roto in a way may kumakatok na like Holy Spirit sa puso namin na kahit anong mangyari, pwede pa kami bumalik kay Lord. Sana maging time nito na maging papakatoonan and hopefully mas lalo mas strengthen yung faith namin at maging opportunity rin ito para makapag-serve na rin sa kami. Lalo na as adults sa kami mas mapalago pa po yung salita. Sisimulan ko po sa pag-thank you po kay Lord kasi binigyan niya po ako ng chance na mag-repent po sa mga ginawa ko pong kasalanan. Subukan pong baguhin po yung sarili ko. And nagtithank you rin po kay Uncle Totoy kasi si Uncle Totoy po yung dahilan kung ba't nakapag-reconnect po ulit kay Lord. And, nagsimula po lahat yan nung nung youth camp po. Kasi bago po yung youth camp, marami po akong problema na dinadaan. Family problems po. Nag-start na po akong ma-depression din. Dumami yung mga problema ko. And then, sobrang bigat na po. Tinry ko pong, gawin yung bawal. And then, ayun po, buti po, parang kinausap po ako ni Lord noon na hindi ko po dapat ginagawa yung ganun. And then, kinabukasan po, pagbukas ko po ng cellphone, verse po agad na tungkol po agad dun sa ginawa ko. Tapos yun po yung parang naging proof ko po na totoo po si God. And kinakausap niya po tayo po sa surroundings po natin. Yun po yung dahilan kung ba't gusto ko pa pong mag-grow and then lumalim yung faith ko po kay Lord. Hanggang sa binigyan niya po ng posisyon sa church na vice president po ng mga youth. Yun po. Sana po mag-grow pa po ako lalo at mag-istong po po yung faith ko. Nakilala ko. Nagpapasalamat muna po kay Tita Jerry Lo at kay Papa po. Kasi si Tita Jerry Lo po yung una po nag-ano po sa akin. Nagturo po ako at kay Papa po yung yung bago ko po tanggap po sa God. Yung mga problema akong nakikita ko po about kay Papa po sa car wash po na nagpayak ko kasi wala po magawa sa yung
doon ko po na-realize na kausap ko na ako ni God. Doon ko na-realize na lang po. Thank you. Hello po. Afternoon. Happy birthday po ulit, Pastor. Thank you. Ano po, umisahan ko po nung ano po, nung bata ko. Simula po kasi nung bata ko, kilala ko na po si Lord. Simba na po ako nun. Pero sa isip ko po, hindi ko po siya tuluyan kilala kung sino po ba siya or kung ano po yung part niya sa buhay ko. So, one time po, nung mga 2019 po, nagkaroon po ako ng rare disease po. May tumawag po sa akin rare disease. And naglipat-lipat po kami ng hospital at hindi po ma-identify ko ano po yung sakit ko. So, ano na po yung mga time na po yun, sobrang sakit na po nung nararamdaman ko na hindi ko na po kaya, parang gusto ko na lang po mawala. Kinabukasan po nun, may pinuntahan ulit po kaming hospital, which is yung PCNC po. Sinabi po yung doktor na may kailangan pong gawin sa akin para po malaman ko ano po yung sakit ko. Ano po yun? Basta po may operation po na ginawa sa akin. Tapos po yung ano niya po is 50K. So ang laki po nun. Nung ano na po, nung schedule na po yung operation na yun. Yun nga po, kinabukasan. Sinumilan na po yung operation. Tapos kinakabahan po ako nun kasi takot na takot po talaga ako. Ayoko kung gawin po sa akin yung ganun. Kaya natatakot po ako. Kaya po, nag-seek po ako ng help kay Lord na sana po gagawin niya po ako na siya na po ang bahala sa akin. Tapos, after po nun, nung operation, naging successful po siya. And ayun nga po, sa babayaran ng 50K, si mama po ay walang-wala na po siya nun. Hawak niya lang po siguro ng mga 7K. Tapos ganun po yung babayaran, ganun malaki. Tapos ang nangyari po doon, lumapit po yung doktor kay mama. Sinabi po sa kanya na ilakad niya daw po sa ganyan. And ayun nga po, nilakad po ni mama yun. Tapos kahit piso po wala po kami binayaran. After po nun, nung site na yun, naging okay na po ako na nagtuloy-tuloy na po yung paggaling ko. And in-invite po ako nila kayo sa youth po. Ay, sa Bible study po, doon ko po nakilala si Kuya Carlo, si Ate Yasmin. Tapos habang tumatagal na po, napunta po ako sa church. Gusto nakilala ko po yung ate kuya namin, atin, sa mga bagong kaibigan po. And habang tumatagal po, lumalalim po ako lumalalim pa po yung faith ko, gabay po ng ate kuya namin. And ngayon pong baptism, sana po, yan, tatanggapin ko po yung gusto. Amen, amen. Nagsisimula po ako sa kung paano ko po nakilala sila. Dahil po yung pamilya ko po ang Christian po. Simula pagkabata, lagi na po kami nagsisimula. Tapos habang po lumalaki ko sa nagiging malaki, doon ko na po napagtanto kung sino po sila. Paano natanggap po si Lord sa buhay ko. Habang nasa youth camp po kami, tapos may tinanood po sa amin kung paano ginano si Jesus sa mga kasalanan natin. Tapos doon ko po napagtanto na grabe pala yung ginawa ni Lord para sa atin. Tapos doon na rin po na kailangan ko po ibigay kay Lord siya po sa amin. Sa habang kong tumatagal, bigla po akong nawalan ng ganas sa pagsisimba dahil po sa mga kaibigan ko rin po dahil po doon. Tapos bigla po niyaya ni Kayla nagsimba ulit. Tapos habang nasa youth po kami, youth service, yung tungkol po kay David na kahit malaki na yung kasalanan mo, pinatawad ko pa rin ni Lord, pero yung kasalanan mo hindi pa rin mawawala. Kung ba na po na pagtanto na kailangan ko po nanggapin ulit siya sa buhay. Yun lang po. Amen, amen.
Hello po. Hi! Ano po, ano lang po, papasalamat lang po ako sa mga tao dito kasi kung hindi po ako, hindi po ako ginahit, wala po ako dito ngayon. Hindi po ako dadating dito. Tapos, nagsimula po akong, makilala si Lord nung sa Bible study. Pero bago po yung Bible study na yun, punong-puno din po ako ng problema nun. Siyempre, magkapatid kami ni Kuya. Hindi ako ligtas sa problema. Ayun nga po, siyempre, lumalala yung problema. Grade 7 na po ako nun eh. Bago pa po mag-Bible study. Siyempre, bagong kaibigan, bago nun sa junior high. Mali po ako ng nasamahan na kaibigan. Para sabihin, nagkamali po ako ng sinamahan. Tapos, syempre, gusto ko rin po makalimutan yung mga problema ko. Kaya ang ginawa ko, para malimutan yun, hindi po umuwi sa tamang oras. Lagi po akong nag-iinom bago kung umuwi. Natuto na rin po ako ng mag-bisyo, nag-vape po ako nun. Tapos, nadadala ko sa bahay. Hanggang sa, bago mag Bible study, yun, nagtuloy-tuloy po ako doon, tapos nag-church. Naalala ko po si Lord, doon po ako nag-pray. Tinatry ko po mag-pray na ako lang mag-isa para gusto ko lang po i-test yung faith ko kay Lord na kung bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kulit eh. Yun! Si ano na po, Pastor? Kayla po. Kayla Boris. Kayla Boris, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Maris Labana, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yun! Noel J. Nadimo, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya Nadimo, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yay! Calvin Colobam, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Daniel Boris, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Cheerings pa, may cheerings ko dito. Leonardo Casimiro Balaguer. Bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lucky CJ Ladino na po. Lucky CJ, last po. Yung last number. Lucky Ladino, bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon, ikaw ang pinabautismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yay! Congratulations! Kaya palakpakan natin ulit sila. Sana may tulog po kita. Ay, hindi pa tapos. Oh, sige pa kayo ha. Aming Diyos, salamat po at nangyari po Panginoon ng kalooban mo ng mga anak mo ito ay sundin ang buong buo ang iyong pong kalooban
nagpasya sila na magbabautismo sa tubig, Panginoon, bilang tanda ng buong pagsunod sa inyo, Panginoon. Kaya dalayan po namin na sa lahat na nagsuko ng alang buhay, Panginoon, tungkol sa iyong kalooban, pagpalain mo sila, gabayan mo sila, at nawipatuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya, lalo ko pa nila makilala at marasan sa kanilang mga buhay, at maglingkod sila, Panginoon, habang sila nabubuhay. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo sila sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Membro ng ating RCCM Marikina. Pastor, picture po. Picture, smile! Heart, heart! Tayo kayo, guys! Okay, bahan. Isa-isa lang. Oh, dali. Grabe naman dyan! Ano yan? Bakit may pasyente dyan? Di mo kaya umangat? Ang taas na masyado kayo. Oh, tatalon ka? Na ano ka? Pagsampa? Isa-isa lang ha? Baka layo-layo kayong konti, baka magkaumpugan. Oh. Dapat pag ganun, hindi papunta dito. Lapit nyo. Okay. Ready na? Ready? 1. Sabay-sabay? Okay. Hindi mo lang dito pag ganun. Oh, ikaw muna, Kyle. Oh, dire-diretso. Ay. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ay, tuwag-tuwa yung bata. Mahimala, nag-swimming ka nang hindi nakatupis. Tupis yan. Ah, tupis yan? Ang dami. Ay, wala na ako ngayon. Nalingkat ka talaga. Lumapit kasi kayo. Oy! Wala, natamaan.